We are doing a one-day trip here in Seattle, Washington. Tumawid kami ng border ng Canada going to Seattle. We stayed overnight sa Kamloops and then ito na nga ang Seattle. So as you can see, ayan yung Space Needle na famous attraction dito sa Seattle. Mag-drive around tayo dito sa downtown until we find a parking lot. Medyo may kahirapan ang paghanap ng parking dito bukod sa expensive pa. A few years ago, pwede kang mag-park for free for a few hours. But that was like pre-COVID. Pero ngayon, it's very hard. Kung makahanap ka man ng mga parking garage, punuan, or yun nga, super mahal. So ito, may nakita kami malapit lang sa waterfront dito sa downtown Seattle. It's $10 per stay namin kasi weekend, kaya medyo mura-mura siguro yung kanilang parking for $10 inside garage. Ito ngayon. Took the elevator, nagpark kami dun sa underground parking. It's $10. And then here's the Pike Market. Okay, just go see. Ewan ko sa'yo. Rain is making fun of me. Yung vlog. Sabihin ko dito kasi ng crush mo. Ay. Oh, sige. Kaya don't me. Don't loko me. Otherwise, I'm gonna tell them. That's too far. O kaya nga, don't loko tata. Ay. Park Place Market. Alright, so putahan natin yung Starbucks First Coffee. So, itong dinadaanan namin, ito na yung Park Place Market. Itong mga stores dito ang mga pinipilahan. This store is the first Starbucks coffee here in Seattle or worldwide. Dito sila unang nagbukas. If I'm not mistaken, it was 1971. So, nakita nyo pa yung original logo. So, ito nga ang Pike Place Market na very famous dito sa Seattle, na isa sa mga pinupuntahan ng mga tao, isa sa mga attractions nila. Unfortunately, hapon na kami nakarating dito. I think it was past 6 p.m. na, kaya most of the stalls are closed na. Pero during the day, ang dami dyan yung nakahilera na nagtitinda ng different kinds of beautiful flowers, different food. Yung seafood, isa yun sa mga pinifeature dito sa Seattle, dito sa Pike Place, yung kanilang fresh seafood na binebenta nila. From lobster, crabs, different fish, shrimps, different shellfish, lahat yan nakabenta dyan na available sa customers to purchase. Tapos, sa loob din, marami rin sila mga boutique stores sa loob na pwede kang bumili. May mga trinkets, may mga arts and crafts and clothes and food. Maraming binibenta sa loob. Yun nga lang, maaga sila nag-close. So now ngayon, pupunta kami dito sa 2 for $30 Seattle hoodie. I think this is one of the souvenir shop dito sa Seattle na puntahan din ng mga tao. Ang sabi kasi ni Daddy, dito siya before nakabili ng hoodie na mura lang, parang 2 for $20 or 2 for $15. I don't know, but that was a long time ago. And yung quality ng fabric nila at that time, maganda. Makapal yung tela. Unfortunately, yung tela ngayon is not as good as before. So, ito, hinabol namin ang Starbucks closing. They close at 8 p.m. And we were in line a few minutes, like 10 to 8. And sabi ng guy is, saktong 8, magko-close na. So, we don't know kung aabot kami sa pila or not. Fortunately, nakaabot kami. Kami yung last people na pinapasok dito sa Starbucks store. Nagtitinda sila ng different merch ng Starbucks.
aside from the drinks. Pero unlike the regular Starbucks store, they do not offer, I don't think they offer food. Just mainly refreshments, drinks, hot and cold, and then yung kanilang mga souvenir items like mugs, bottled water, or mga magnets, or kung ano pa mga merch ng Starbucks. At dito din, nakahingi kami ng free water. Ayan, binigyan kami ng libreng water, and then we asked, these are the drinks that we ordered. So last customers kami, and masaya naman sila kasi done na yung shift nila. Ang original plan namin was to ride this Ferris wheel para maikot. Mabagal lang naman yung ikot niyan eh. Kaming 5. Ilan ba kami? 2, 4, 5. Yeah, kaming 5. Kaya lang si Daddy, ayaw niya na ng heights, ayaw niya ng sumakay. Tapos si Mommy naman, kung hindi sasakay si Daddy, di hindi na rin. Tapos si Mike medyo 50-50 kasi medyo takot din siya sa height. So, it's just me and Rain. Pero medyo matagal nga ang pila. I know na matagal ang pila. Gusto ko kasi pahapon na sumakay dyan para sa sunset makita. Siguro dahil na rin sa COVID, nakakagulat lang na even here sa Seattle na it's a very busy place, pero ang aga nagsara ng mga stores, ng mga restaurants. Most of them close at 9. So, fortunately, may nahabol pa kami na Chinese restaurant sa Chinatown na nag-open pa ng 9 and they closes at 10. So, on our way back to the hotel, nakita namin nga nitong mailaw na arena. Tapos maingay. Feeling ko, hindi siguro, talagang may nagko-concert dyan sa loob, pero hindi lang namin alam kung sino yung nagko-concert. Pero maririnig mo sa labas, dito habang nagda-drive kami, yung sound ng concert at saka itong magandang kulay nga ng kanilang arena. Siguro for sound tripping, kung gusto mo lang kahit hindi mo kilala or nakikita yung concert, pwede ka tumambay dito sa labas, maririnig mo yung music eh. And then you can enjoy and, sing along kung alam mo yung lyrics ng kanta. Dito din sa Seattle, from downtown, marami yung road na inclined, yung pasulong. Tapos, I remember nung around 2007 ba yun, when we had our first manual car dito sa Canada. We drove to Seattle. And then, manual yun. So, si Mike yung nag-drive. Tapos, nakatirik kami naabutan kami ng stoplight. So, naka-incline kami, nakatirik kami. Talagang yung pawis siguro ni Mike doon, talagang patak-patak. Kasi, ang stiff nung pagkaka-incline, kaya hindi siya advisable talaga to drive ng manual sa lugar na yon. Kung pasulong, walang problema, pero pagkapaahon, magdasal-dasal ka na hindi ka abutan ng stoplight at dire-diretso. Next stop namin, Costco, Seattle. Of course, hindi namin palalampasin bumisita sa Costco dito sa Amerika kasi they offer different products na wala sa Canada. And for pricing, I would say na it's cheaper kahit na i-convert pa natin sa US dollar. Kaya pagka maraming Canadians, pag na-cross ng border, isa talaga sa dinadayo nila is ang Costco. Aside sa pagbisita dito sa Costco, kaya kami napunta dito sa Seattle kasi bibisita kaming mga kaibigan na taga Seattle. Kaya mabilis lang kami dito. But if you are planning to visit Seattle, magstay kayo dito at least 2 nights, 2 whole days, and then 2 nights para ma-enjoy nyo at mabisita nyo yung mga attractions nila. Kasi meron din silang city pass na binebenta na you can purchase online. Dito sa Costco meron din para masulit ang pagbisita nyo dito sa Seattle. Dito sa Costco USA, marami rin silang mga imported food galing sa ibang bansa such as Korea, Japan, na hindi ko nakikita dito sa Costco Canada. Kagaya na lang nitong fried calamari na to. Wala nito dito sa Costco Canada.
At marami rin silang mga Korean products and Korean food and beauty products na hindi ko pa nakikita o hindi pa nakakapasok dito sa Canada. Pagkatapos natin mag-shopping sa Costco, eto pabalik na po kami ng Canada. It's Sunday, so tatawid po kami ng border through Peace Arch. British Columbia. And masaya na yung dalawa dyan kasi magkakaroon na sila ng data. Yuhuu! Magkaka-internet na sila. So, here is Peace Arch. So, yan. You wanna go picture taking there, Wawa? So, ang daming dumadaan dito. Sobrang busy. Ayan po. Lalo na it's Sunday, pasok na bukas.